Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo sa ikaapat na markahan sa Aralin sa Pilipino 7. Ako nga pala si Binibining Leia S. Basada, ang guro nyo sa bidyong ito. Ang tatalakayin natin sa araw na to ay ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Marahil napakaraming tanong sa inyong isipan tungkol sa paksang ito. Ngunit sasagutin at bibigyan nating linaw ito sa tulong ng bidyong ito. Paglaganap ng korido sa panahon ng Kastila. Noong Marso 16, 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas na nagbukas ng ugnayang Espanyol at Pilipino. Gayunpaman, ang tunay na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong 1565 sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng unang permanenteng pamayanan sa Cebu. Ito ang nagsimula ng mas malawakang kolonisasyon ng Pilipinas at nagdulot ng malalim na epekto sa kultura at lipunan ng bansa. Sinunog ng Kastila ang mga nakasulat na panitikan ng ating mga ninuno dahil sa kanilang layunin na itaguyod ang Katolisismo. Pinilitan nila ang mga nakasulat na panitikan ng mga Pilipino na mga akdang naglalaman ng mga aral ng Katolisismo. Dahil dito, ang panitikan noong panahon ng Kastila ay nagkaroon ng mga elemento at anyo na katulad sa mga akdang Espanyol. Lumaganap ang mga anyong tulad ng mga tulang liriko, awit, korido at pasyon sa larangan ng panulaan. Ang panitikan ay naging isang mabisang instrumento upang mapalaganap ang relihiyong Katolisismo sa bansa. Ang mga tulang romansa tulad ng awit at korido ay nagbibigay halaga sa diwang Kristyanismo at karaniwang naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at kabayanihan kung saan ang pangunahing tauhan ay nagtatagumpay dahil sa kanyang matatag na pananampalataya at matyagang pagtawag sa Diyos. Ang mga tulang bayani o epiko ay pinalitan ng mga akdang nakatuon sa pananalig kay Kristo at iba pang mga santo. Ang Ibong Adarna ay isang tulang pasalaysay na kinilala sa kanyang romantisadong paksa na naglalarawan ng mga bayani na taglay ang dugong bughaw. Ito ay isa sa mga paboritong anyo ng tula sa Europa. Partikular na ang tulang pasalaysay na may paksa na pakikipagsapalaran at kabayanihan. Ang ganitong uri ng tulang romansa ay kinalala at popular sa iba't ibang wika at karaniwang binabasa ng mga kababaihan. Sa Espanya, lalo itong sumikat noong panahon ng mga haring Katoliko, lalo na matapos ang pagtanggap ng kontrol sa Granada noong 1479. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ang tunay na may akda ng koridong Ibong Adarna. Sinabi ni Pura Santillan Castrense, kilalang propesor ng literatura, na maaaring ang kwentong Iscalia Selle ang pinagmula ng Ibong Adarna. Ipinahayag na ang akda ay likha ng isang paring Dominiko noong 1300 AD. Ang Iscalia Selle ay tumatalakay sa isang hari na may malasakit at nangangailangan ng tubig na buhay upang gumaling. Sa paglalakbay ng 3 anak upang hanapin ang lunas, ang bunso ang pinakamabait at pinakamagalang. Siya rin ang nakakamit ng lunas para sa sakit ng kanilang amang hari matapos tulungan ng isang matandang lalaki. Pinagdaanan niya ang maraming pagsubok sa pagkuha ng tubig na buhay, kabilang ang pagharap sa panganib na ahas, mga nakakabighaning dalaga, at mga kawal na nagbabantay. Sa wakas, nagtapos ang kwento sa pagpapakasal ng prinsipe at prinsesa at namuhay sila ng maligaya. Dahil dito, ang tunay na pinagmulan ng kwento ng akdang ito ay maaring hango lamang sa kwentong bayan ng iba't ibang bansa sa Europa tulad ng Romania, Denmark, Australia, Alemanya at Finland. Ito rin ay nagtutulak sa ilan na hindi ganap na ituring Ibong Adarna bilang bahagi ng panitikang Pilipino dahil sa likas nitong pagkakaroon ng pinagmulan sa ibang bansa. Sa pagsusuri ng kasaysayan, kilala ang anyong tulang romansa sa Europa noong panahon ng medieval at
o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa bansang Mexico, dumating ang akdang ito sa Pilipinas at ginamit bilang isang kasangkapan ng mga Espanyol upang hikayatin ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Katolisismo. May mga koridong hindi matunton ang sumulat kaya maaring sabihing salaysaying bayan. Ang ganitong salaysay ay nagpapalipat-lipat sa maraming bibig, yumaman sa nilalaman, at habang isinasalaysay ay nadaragdagan. Gayunpaman, sinasabi ng maraming kritiko ang pagpapalagay na ang may akda o unang humango nito ay si Jose de la Cruz, na kilala sa tawag na Hoseng Sisiw. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, si Hoseng Sisiw ang nagturo umano kay Francisco Balagtas kung paano sumulat ng tula. Bagamat ang ibong Adarna na itinuturing na halaw o nagmula sa ibang bansa, ang nilalaman naman nito ay sumasalamin sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Sa akdang ito makikita ang mga natatanging kaugalian at halaga ng mga Pilipino tulad ng matibay na pananampalataya sa poong may kapal, pagpapahalaga sa pamilya, respeto sa magulang at nakakatanda, pagtulong sa mga nangangailangan, paggalang sa kapwa, pagtanaw ng utang na loob, pagpapahalaga sa dignidad ng kababaihan at determinasyon sa pagharap ng mga pagsubok. Bukod sa mga aral na ito, tinangkilik din ng mga Pilipino ang ibong Adarna noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol dahil nagdulot ito ng aliw at kasiyahan sa kanila. Sa katunayan, itinuturing na panitikang pantakas o escapist ang ibong Adarna dahil sa sandaling pagbabasa o panonood nito, pansamantalang nakakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang mga suliranin at naihahatid sila sa ibang mundo kung saan nagaganap ang pakikipagsapalaran ni Don Juan, ang pangunahing tauhan sa akda. Sa lahat ng koridong nailimbag at isinulat sa Pilipinas, mas nakilalang ibong Adarna dahil bukod sa mga pirasong ito ay mabibili sa mga perya tuwing kapistahan, ipinapalabas din ito sa mga entablado tulad ng komedya o moro-moro. Dahil sa malawakang paglipat-lipat ng mga sipi, ang mga manuskripto at maging mga inilithalang kopya ng ibong Adarna ay binibigyang pansin ang pagkakasulat nito, lalo na ang mga sukat at tugma sa bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang mga estandardisadong sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at pahayagan na kasasalaminan ng ating lipunan, gayon din ng mga pagpapahalagang Pilipino. Ayan, ang ibong Adarna naman bilang isang korido. Ang ibong Adarna ay sinulat bilang isang korido o isang uri ng awit bilang panalangin iniaalay sa Birheng Maria. Ang salitang korido ay nagmula sa Mexicanong salita na ocurrido, nang nangangahulugan ay mga pangyayaring naganap na. Ang salitang Mexicano ocurrido naman ay mula sa Kastilang koridor. Ang korido ay isang uri ng tulang pasalaysay na romansa na naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran sa buhay ng may kinalaman sa kababalaghan at pantasya. Ito rin ay nagpapakita ng kagitingan, kabayanihan, at pagkamaharlika. May dalawang pangunahing uri ang tulang pasalaysay, ang awit at korido. Sa kasalukuyang panahon, ang korido ay inaawit pa rin sa Mexico. Maaring iparinig ng guro ang isang makabagong korido, inawit ng isang sikat na bandang Mexico na may pangalang Calibre 50, ang Corrido de Juanito ay tungkol sa awit. Ang sukat sa bawat sakdong ay 12 pantig o 12 syllables. Karaniwang mabagal ang pagbigkas sa pag-awit nito, kaya't ito ay may pagkadamdamin o andante. Ang paksa nito ay malapit sa kasaysayan, kaya't higit na makatotohanan. Bukod dito, ang awit ay kilala sa pagiging buhay at pasigla ang damdamin. Sa kabilang dako, ang korido ay isang anyo ng tulang Espanyol. Sa korido, ang sukat ng bawat linya
niya sa isang saknong ay wawaluhing pantig o 8 syllables. Mabilis ang pag-awit o pagbigkas nito, allegro. Tulad ng mabilis sa pagsasalaysay, karaniwang ang paksa nito ay ang alamat at pantasya at kung minsan ay may kapangyarihang supernatural ang mga tauhan. May malalim na damdaming relihiyoso ang korido. Nagkasanib sa tulang romansa ang dayuhan at ang katutubo. Dayuhan, ang anyong pampanitikan na galing sa Europa at dinala rito ang mga praile at sundalong Kastila. Ang mga tauhan na may prinsipe at prinsesang may mga pangalang dayuhan. Ang tagpuan na karaniwang isang malayong kaharian sa Europa at ang pang-apat ang paksang relihiyoso na pinalaganap sa pamamagitan ng anyong pampanitikang ito. Ngunit binibihisan ng mga tulang romansa ang katutubong pagkamalikain. Katutubo ang una, wikang ginagamit ng mga tulang romansa. Ikalawa, ang tradisyon sa pagtula na dati nang ginagamit sa panitikang salimbibig tulad ng bugtong, sawikain at iba pa. Ikatlo, ang mga talinhagang likas sa wika. At ikaapat, ang mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno tulad ng pagmamahal sa magulang, pagtulong sa nangangailangan at iba pa. Noong 1949, sa pamamagitan ng matiyaga at masusing pag-aral ni Marcelo P. Garcia sa iba't ibang sipi ng Ibong Adarna, ay isinaayos niya ang pagkakasulat ng kabuong akda, partikular ang sukat at tugma sa bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang kanyang isinaayos ng sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at palimbagan. Ang orihinal na pamagat ng Ibong Adarna ay korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Taglay ng Ibong Adarna ang motif cycle na karaniwang matatagpuan sa mga kwentong bayan. Una, may sakit ang ama o inang hari, Reyna, isang mahiwagang bagay lamang ang lunas. Ikalawa, maglalakbay ang tatlong anak na prinsesa, prinsipe upang hanapin ang lunas. Ikatlo, magtatagumpay ang bunso dahil sa kanyang likas sa kabutihan at pagkamatulungin. Ikaapat, aagawin ng mga nakatatandang kapatid ang nahanap ng lunas at karangalan. Pahihirapan siya, ngunit magtatagumpay rin sa huli. At yung panglima, makauuwi siya at gagaling ang may sakit na magulang. Inaasahan ko na kayo po ay natuto sa bidyong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam sa inyong lahat.